Balance na ba yung equation natin? Ay, na ba ako kanina? Sorry. Kay Ann? Balance na ba, Ann? Or may kailangan pa akong baguhin sa oxygen? Balance na po. Okay, balance na. No? So, we have 4 oxygen sa reactant and we have 4 oxygen sa products. So, yan siya. Di ba, madali lang? Kayang-kayang i-perfect. How about this one? Balance natin. Si Rosebell. Unahin na natin si aluminum. Balance ba si aluminum, Rosebell? Between reactants and products? Yes po, sir. Okay, so wala tayo kailangan baguhin. How about si chlorine? Si Shinobi. Ilan yung chlorine ko sa reactant? Ilan yung chlorine ko sa product? Yung sa chlorine, ay sa reactant po sir, isa lang. Tapos sa product po, 3. Tatlo. So, pwede ako maglagay ng 3 dito para mabalance siya. Tama ba? Okay. So, balance pa rin ba si aluminum? Balance pa din naman. Okay, how about si hydrogen? Na kanina na tayo kay Vera Joy. Si hydrogen, Vera Joy. Balance ba? Sir, hindi po. Yung nasa reactant po, 3. Yung nasa product po, 2. 2. Okay. So, what I can do is I can multiply this by their numbers. Kunwari, sa reactant, 3. Tapos sa product ko, 2. Since hindi yan divisible by the number or wala silang least common multiple, so recall the concept of least common multiple from your actually elementary math pa yun eh. Since wala silang least common multiple, hindi ko naman pwede i-divide si 3 ng 2. Okay, what I can do is I can multiply them. So si 3 times 2. So here 3 times 2, that would be 6. Tapos dito 2 times 3, that would be 6. So magiging balance na si hydrogen ko. Pero ang gagawin ko guys is I'm going to delete this 3 doon sa HCl and I'm going to replace it by 6. Okay? This case, hindi ko naman siya kailangan i-replace ng 6. Ang kailangan ko lang ay ilagay yung 3 dito. Okay, so ang tanong ko kay Shinobi pa din, balance na ba si hydrogen natin? Opo, sir. Okay, balance na si hydrogen natin. How about si chlorine? Naging balance na ba siya, Vera Joy? Si BJ? Balance na ba si chlorine o hindi? Naging imbalance siya? Sir, naging imbalance po. Naging 6 po yung dun sa may reactant. Okay, naging 6 si reactant. Si product naging 3. Tama ba? 3 pa rin po. Okay. So, pwede ko itong i-multiply ng 2 para maging 6. So, maglalagay ako ng 2 dito. So, balance pa rin si hydrogen. Na-balance ko na si chlorine. How about si aluminum? Si Riza. Ilan si aluminum sa reactant? Ilan si aluminum sa product? Sa reactant po, isa lang po. Okay. Sa product po, 2. Okay, isa sa reactant, 2 sa product. So, I can multiply this by 2 para maging 2 siya. So, 2. So, question ko for Samuel, balance na ba yung ating reaction o meron pa tayong kailangan i-balance? Nandyan pa ba si Samuel o tulog na? Okay, wait lang. Okay, hindi daw siya nakasunod kasi may tumawag. Sige, skip pa natin si Samuel. Althea. Balance na po siya, sir. Okay, so actually balance na siya, Samuel. No? So meron kang 2 aluminum sa reactant, may 2 kang aluminum sa product. Meron kang 6 na hydrogen sa reactant, meron kang 6 na hydrogen sa product. Meron kang 6 na chlorine sa reactant, and then meron ka ring 6 na chlorine sa product. So balance na yung equation natin. Okay? Di ba? Masaya yung chemistry, madali lang. Okay? How about this one? So we have si Sefe. Sir. Carbon muna, carbon. Si sa reactant, ilan? 3 po. Okay, sa product? Isa po. Okay, so what I can do, I can multiply this by 3. 3. Okay? How about si hydrogen? Ayun na tayo.
Ay, Jamil. Jamil, sa reactant, ilan si hydrogen? Sa product, ilan si hydrogen? Sa reactant po, sir, 8. Tapos sa product po, sir, 2 lang po. Okay, 2. So, pwede ko tayo multiply ng 4 para maging 8. So, maglalagay ako ng 4 dito. Placeholder pa lang to ha, hindi pa yan yung mga final. Okay, ang magde-decide yan is, of course, the final balance equation. Okay, so may nabago ba sa carbon ko? Wala. So, 3 pa din naman yung carbon natin. How about for oxygen? Si Francine. Ilan sa reactant, ilan sa product? Actually, 6 na siya, Francine. 3 times 2, 6 na siya. Okay, so what I can do, I can multiply this by 3 para maging 6 din siya. So, sorry. Hindi ko nabilang yung sa water. You have to count din pala yung oxygen sa water. So, bibilangin mo yung oxygen dito, tapos bibilangin mo rin yung oxygen sa water. So, 3 times 2, that would be 6. Tapos sa water, you have 4 times 1, that would be 4. So, total of 10 oxygen. So, what I can do is I can multiply the oxygen of the reactant with 5 to make it 10. So, do you think balance na yung reaction natin, Jened? May kailangan pa ba tayong baguhin? Ilan na si carbon, ilan na si hydrogen, ilan na si oxygen? Jened? Balance na po. Balance na. Balance na ang ating reaction. Namihan ko talaga yung example. Okay, how about this one? Si CJ. Wala na yung camera ni CJ. Okay? So, aluminum muna tayo, CJ. Ilan siya sa reactant, ilan siya sa product? 2 po yung sa reactant, tapos 1 ng Parang product. sa CR ka, 1 sa product. Okay. So, what I can do is I can multiply this by 2. Wala daw siya sa CR. Nagba-background ka lang eh. Sa CR ko talaga. Sir, background talaga yan. Ay, ano talaga. Okay. May question for you guys. Okay, kay ano na lang. Sino ba susunod? Kay Christy. Do I need to balance the sulfur and the oxygen separately? Or pwede ko nang i-balance si SO4 as a single molecule? As a single molecule po. Okay, so I can do that, no? So SO4 dito, tapos SO4 dito. So si SO4 sa reactant, ilan siya? Christy? 3 po, sir. 3. Okay. Sa product, ilan si SO4? Isa lang. Okay, isa lang. So for this one, pwede ko siyang i-multiply ng 3. Okay, may nabago ba kayo aluminum? Wala, hindi natin nagalaw si aluminum. And then for calcium, kay Colleen. Okay, Colleen, balance ba si calcium? Hindi. Ilan sa reactant? Sa reactant po, isa lang. Sa product po, 3. Okay. So times 3 ko dito, magiging 3 siya dito. Okay, question ko kay Eldridge. Do I need to separate oxygen with hydrogen or pwede kong i-balance si hydroxide as a single molecule? Pwede na po. Okay, so pwede ko siya i-balance as a single molecule, no? So, lagay ka lang dito ng OH tsaka OH. Pero technically, you can, no? Pwede nyo siyang paghiwalayin. Kung gusto mong i-balance at pahirapan yung sarili mo, i-balance mo separately si sulfur tsaka yung oxygen, walang problema. Kung gusto mong i-balance si oxygen tsaka si hydrogen na magkahiwalay, walang problema. Pero in efficiency terms, no, medyo mahirap siya or matagal siya. So, ang technique dyan, i-treat mo siya as a single molecule. Okay? So, kanina ba tayo? Kay Eldridge, ilan yung hydroxide sa reactant? Ilan yung hydroxide sa product? Sa reactant po, 2 yung... 2? Ito lang? Ay, 6 Remember, na po. meron ka ng coefficient. So, ilan na? 6 na po. 6. Okay, for product, ilan? 6 din po. Okay, so balance na yung equation natin.
So this is the balance equation. Yeah. Okay, clear? Mabilis ba? Para na ba ako nagra-wrap, Nashlyn? O sakto lang? Sakto lang po, sir. Sure, ha? Okay, next topic, we have your atomic and molecular mass. Okay? So, individual atoms are too light to be weighed on a balance. So, ikaw ba kaya mo mag-weigh ng single atom ng NaCl or single molecule ng NaCl, Dominic? Hindi, no? Probably hindi. Hindi po. Pakahirap niyan. Okay? So, there's a technique that we can do. We can collect all the atoms and weigh yung collection of those atoms. So, pagka naka-reach ka na ng mga 1 gram, yun, pwede mo na yan. Accurate na yan. Okay? So, the atomic mass of an element indicates how heavy, on average, an atom of an element when compared to an atom of another element. So, the unit of atomic mass is AMU or atomic mass unit. Okay? Pwedeng AMU, yung gamitin natin. Pwede rin grams per mole. Okay? Know, guys, that 1 AMU is equal to 1 gram per mole. Okay, ang ibig sabihin ng AMU are atomic mass unit. Pero kasi kaya hindi ko ginagamit yung AMU, medyo mahirap siya gamitin for dimensional analysis. Mas madali gamitin sa dimensional analysis yung grams per mole. Okay? Ayan, lagay ko lang. 1 AMU is equal to 1 gram per mole. Okay? And for molecular mass, that is the mass of an entire molecule. So magkaiba si atom kay molecule, ha? Atomic mass for an atom, molecular mass for the molecule. Magkaiba yan, ha? So kunwari, meron kang hydrogen atom, oxygen atom, meron kang water molecule. Nagets yung pinagkaiba nila, Faith? Tulog na si Faith? No, nawala si si Irish N. Nangyari kay Irish N. Si Irish B na lang nandito. Sige, Francis. Okay? The carbon-12 is the basis of your molecular mass, also known as your C12. No? Pwede siyang C to the power of 12, pero C12 lang yung basa dyan. Okay? So, the atomic mass of an element are found on the periodic table. Makikita niyo yan. Alam niyo na kung paano kumuha ng molecular mass, hindi na kayo mahihirapan. Okay? Pero madali kung kabisado niyo yung atomic mass na itong mga elements na nakasulat dito. No? Hydrogen, sodium, lithium, potassium, magnesium, calcium, aluminum, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine, bromine, iodine, silicon, sulfur, phosphorus, iron, copper, zinc, silver, mercury, lead. Right. So, gano'n na lang ako magra-wrap. No? Okay? So, madali yung buhay niya. Not necessarily kailangan nyo, pero madali yung buhay niya pagkakabisado niya yung atomic mass ng mga elements niya. Okay. So, we're now going to discuss the concept of your moles. So, stoichiometry utilizes an abstract concept called your moles. Okay? So, we usually use moles to refer the amounts of atoms or molecules. The mole ratio is important in dimensional analysis at it shows the relationship between the number of molecules in a balanced reaction. Namaya, pag nagpunta na tayo sa stoichiometry mismo, malalaman yung importansya ng moles. Bakit ba natin, sir, kinukuha yung moles? Okay, so to illustrate, ito, nasa calculator to kung alam niyo yung shortcut. Okay, pero this is what we call your Avogadro's number. So 6.022 times 10 to the 23rd. So taas yung kamay na alam na yung Avogadro's number since high school. So alam na ni Mafi, ni Princess, ni Samuel, ni Francine. So alam na nila, no? Dami niya nagtaas ng kamay. So constant yan na 1 mole is equal to 6.022 times 10 to the 23rd. So, ginagamit din niya na scientific meme, no? Yung mga memes ng mga matatalino. Avogadro's number. Okay? Pag tumitikim ka daw ng avocado, meron kang 6.022 times 10 to the 23rd power.
Sarap ng ice cream ni CJ, ah. Okay? So, try natin, no? How many molecules are present in 2.76 mole of H2O? And how many atoms is this? Okay? So, nakalagay na pala dito. Number of molecules, again, gagamit ka ng Avogadro's number, 6.022 times 10 to the 23rd atoms or molecules. Tandaan nyo, it's either you're dealing with atoms or you're dealing with molecules. Okay? So, 2.76 times 6.022 times 10 to the 23rd molecules of H2O per 1 mole of H2O. So, that is equal to 1.66 times 10 to the 24th power molecules of water. Okay, so how many atoms is that? Tanong ko sa inyo, ilang atoms meron sa isang molecule ng water? Ayun na ba tayo? Kay Irish N. Ay, wala pala. Irish B. Wala si Irish N. Ano nangyari kay Irish N? Irish B. Tanong ko, sa isang molecule ng water, ilang atoms meron? Ilang atoms po? Sa isang molecule ng water, ilang atoms meron? Wala lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Okay, so actually 3. Sir, saan ang galing yung 3? So meron kang dalawang atom ng hydrogen, tsaka meron kang isang atom ng oxygen. Ito yan. Dalawang atom ng hydrogen, isang atom ng oxygen. So therefore, no, sa isang molecule ng water, meron kang 3 atoms. Nagets ba? Clear? Irish B? Yes po. Easily, clear naman yun? Yes po. So therefore, multiply mo lang ng 3, yan o. 1 molecule ng water, 3 atoms. Mayroon pumapasok. Sino yun? Someone wants to join this call? Sino ka? Kasi Irish N. Nangyari Irish N, but ano na? Personal email mo na yung gamit mo. Okay, anyway. So yan. Multiply mo lang siya ng 3 kasi may 3 kang atoms sa loob ng 1 water molecule. So tanong ko, ilang atoms meron sa 1 molecule ng CH4? Kanino na ba tayo? Kay Kelsey. Ilang atoms yan, Kelsey? Sure. Wait for. Hindi, sige. Intayin natin sumagot mo na si Kelsey. 5. So, tama naman si Kelsey, no? Bakit naging 5? Meron kang 4 na hydrogen, tapos meron kang isang carbon. Okay? So, ganun lang naman kadali magbilang ng atom sa loob ng molecules. So, let this be clear, ha? If you are dealing with molecules, deal with molecules. If you are dealing with atoms, deal with atoms. Okay. So now we're going to discuss your isotopes. So these are atoms with the same number of protons but different number of neutrons. Okay? Every element have different number of isotopes and each isotope differs in abundance in the Earth. So si carbon, meron siyang, kung ako nagkakamali, 3 na isotopes. Hindi naman kailangan kabisaduhin yan. Okay? Pero formula for that, kasi ginagamit natin yung isotope to estimate the atomic mass of the atom. Okay, so yun yung ginagamit natin dun sa atomic mass na nakalagay sa periodic table nyo. No? Ilan yung isotopes, tapos ilan yung abundance niya. Okay? In this case, atomic mass of isotope number 1 times the relative abundance of isotope number 1 divided by 100 plus the atomic mass of isotope number 2 times the relative abundance of isotope number 2 divided by 100 and so on and so forth, no? Kung ilan man yung isotope na meron ka. Okay. Sir, sabi nyo, pare-pareho lang yung element. Si carbon number 12, di ba? Same lang siya kay carbon 13.
Ba't nag-iba siya ng atomic mass? Bakit kaya? Nag-iba yung atomic mass natin, Algin. Ano ang formula natin for atomic mass? Sir. Anong formula natin for atomic mass? Okay, si Algin. Bakit iba yung atomic mass ni carbon 12 kay carbon 13? Ay, wala ka. Yeah. Sorry, nawala ang aking screen. Napindot ko yung N.